And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. We are back on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa ating lahat. And medyo late lang tayo nag-hear dahil ngayon ay ang isang masiyang panimula ng selebrasyon ng anibersaryo ng ating impormasyong pangkalusugan. Kaya I believe that you enjoy that. And kung na-enjoy po natin yan, I believe na mas lalo nating ma-enjoy ang pangailangan natin pang-spiritual. Alright, so magtutuloy po tayo ngayon sa ating programang The Baptist Lunch, North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And ako po ay naniniwala that it will always be a great lunchtime and noontime for every one of us. And also, lalong-lalo na sa mga wives and to the mothers that are watching out there, magandang tanghali sa inyong lahat. And also, ay yung ating pong mga nanonood, viewers, nationwide and worldwide, a blessed noontime to all of you. And keep tuning in. And this will be a great blessing as we go on to the part 2 na nakaraan nating pag-uusap at na nakaraan na ating istorya ng buhay dito po sa ating programang The Baptist Lunch. Pero bago po muna yan, ay aking ko munang balikan yung ating pong mga co-host, ang ating pong mahal na pastor. Kasamahan ko rin po na co-host dito po sa ating pong programa The Baptist Lunch, Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo. Medyo nakapatay. Yan, sign language ka muna, ma'am. Ayun. Good afternoon sa inyong lahat and welcome back to our favorite noontime show, ang The Baptist Lunch. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. And I would like to greet happy birthday to my dear friend in Davao. Dalawa silang nagbe-birthday ngayon, si Ara at si Michelle. I hope you're having a blast there. Maayong udto kaninyong tanan na nananaw karon dinha sa Davao City ug sa tanang taga West Bank family. Amen. Good afternoon sa inyong lahat. And hello kay Jeremiah na nanonood. Congratulations, nanalo tayo kanina sa IP. Yeah. Yes, Ma'am Cynthia. Ay, Ma'am Cynthia, bago ko masigit si Ma'am Cynthia, magandang tanghali po, Pastor Hill. He's watching and he's with us right now. Sige po, Pastor. Ma'am Cynthia. Hello, good afternoon, Pastor Hill. Mukhang wala akong microphone. Okay, magandang hapon po sa lahat. Bagamat walang microphone dito sa kabila, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa lahat po ng nakikinig ngayon. Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao, at ang mga kaibigan nating nasa ibang bansa, si Ma'am Noyce Navarro. Ito'y hindi man makinig ngayon, pero lagi itong nagre-replay at meron siya laging comment. Ganon rin po si Ma'am Flor ng Japan, si Ma'am Beth Kayunda Calderon ng Hong Kong, si Ma'am Arlene Frejoles, si Ma'am Cherry May ng Hong Kong, at yung Sir Marvin, yan, lagi rin niya nagre-replay kahit hindi siya makapakinig ng on time. Kaya, congratulations nga pala sa IP natin. Talagang sumasagana, pagpapala ng ating church habang dumarami ang ating mga programa, lalo nating nakikita kung paano lumalago ang ating mga gawain. At saka sa mga continuously na nakikinig sa atin, ang North, South, East, West, lalo na yung West Bank. Hello, at yung aking esposo, hi, Brother Noel. Good afternoon, habang andyan ka. Alam ko nakikinig ka. Si Pauline, nasa Japan. At, kay Tricia, wala yan nagre-review. At sa lahat po na laging nakikinig sa atin ay kami po yung nagpapasalamat kung paano po tayo pinagpapala, lalo na po kami. Kasi talagang nakikita namin, natatanong namin na harapan na ating mahal na pastor, sina Sir Jao, at yung ating pastor ngayong nandito, si Sir Dexter, maging yung ating guest, talagang laging pagpapala yan sa amin. Maraming salamat at lagi kayong sumusubaybay sa amin. Marami pong salamat at God bless everyone. Alright. So, ngayon po ay, Ma'am Tina, bati na po kayo. Total, kayo naman po yung ating guest ngayon ay nagpapatuloy. Bati na po muna kayo. Lumipat ng studio. Yeah, baka late ma'am kasi yung pagbukas ng mic kanina kaya nadidelay yung sound. Baka naka-off pa po.
Naka-on na. Magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat po for inviting me again for the second time in the Baptist Lunch. Man. Nawa po maging pagpapala po ako sa mga taga-subaybay. And good morning, Pastor. Magpagaling po kayo. Yeah. Amen, amen. Alright, and of course, kanina nabanggit na rin ni Ma'am Cynthia, kasama po natin ngayon. Of course, walang iba kundi, sabi ko nga, silang mag-aamay most of the time. Pag nandito sila sa Manila, silang mga resident guest natin dito eh. Resident guest. Let's welcome Pastor Dexter. Magandang tanghali sa iyo, Pastor Dex. Bati ka muna, Pastor Dex. Yes, sir. At maraming salamat, Sir Jao. Amen. At isang pagpapala na muli na naman tayo nagkasama-sama dito sa The Baptist Lunch. At sa lahat ng mga nanonood ay manatili lang po kayo dyan at huwag kayong umalis. Kahit nagugutom na kayo, dyan lang muna kayo. At I believe na marami tayong matutunan sa ating pong mapapakinggan ngayon. At ganoon din po, maganda nga po, Noon Sir, patuloy kayong pagaling. At ganoon din po, binabati ko rin po ang aking mahal na may bahay dyan, Nanay Joy. At si Preacher Chingo at ang kanyang pamilya. At yung ibang mga members ng Kaligtasan. At ganoon din yung aking anak na si Preacher Jude sa Bulunakaw. Ay, siya din ay nanood din po ngayon. Maraming salamat. Stay din lang kayo dyan. Salamat, Sir Joe. Amen, amen, amen. Alam niyo po mga kapatid, ay talagang napakandindi, lalo na sa, again, shout out sa lahat ng mga wives and the mothers out there. And this is your episode every Tuesday. Bagamat minsan nakakasama na dito yung mga asawa pong lalaki, but the main point here is kayo po, main subject here ay kayo. And lalong-lalo na, nasimulan po natin ang topic na ito na how to catch up with a busy husband. You see, nandiyan po tayo sa topic po na yan. And I believe na napaka-importante nito because most of the time, katulad nga nung nakaraan na sinabi ng ating nadaanan ng ating mahal na pastor, because of that reason na may mga busy asawa at nagkakaroon ng conflict. Pero sabi nga ni pastor, walang mag-asawang walang conflict. Pero bilang mag-asawa, pinag-uusapan kung ano ang conflict. Yun ang pinakamaganda sa isang mga nadaanan ni Pastor. And it's always a great blessing. At nakikita po natin at natutulungan po tayo na patuloy tayong na-educate sa bagay po na ito. And alam nyo, bagamat, again, sabi ko nga ganun din, shoutout sa mga husbands na nandiyan dyan. Maganda rin na mapanood natin ito dahil dito, from here, we will grow kung paanong anong kailangan natin kalaguan, lalong-lalo na sa posisyon natin para sa paggalago rin ng ating pong mga asawa. Lalong-lalo na sa mga asawang babae, alam po, napaka-importante kasi hindi lahat, ako po, sabi ko nga, Pastor Dexter, kayo po, nandiyan kayo, nagli-lead na po kayo ng simbahan, ibig ko sabihin, Pastor, di ba, hindi lahat ng pamilya ay merong asawang lalaki na grounded sa salita ng Diyos. Yeah. Exacto, sir. Kaya napaka-importante na merong asawa ring babae na grounded sa salita ng Diyos. Amen. Yun. Kasi sabi nga ni Pastor, di ba, pag pinag-usapan nyo na may ayos yung conflict na yun eh. Yeah. Kailangan pag pinag-usapan yung conflict, maayos. Kasi conflict na nga yun eh. Di ba? Kaya most of the time, Pastor, napapansin ko lang, kung matagal ka na rin po nagpapastor, napapansin ko rin po, kaya minsan, hindi naayos ang problema. Kasi nga, isa lang ang grounded. Yes. Isa lang ang grounded sa salita na Diyos. Tama Kaya po, sir. importante na pagkamaramihan ito. Sabi ko nga again, shoutout sa inyo, manood kayo, mga fathers. At alam ko, sabi ko nga sa inyo, alam mo, Pastor Dex, ito ay laging encouragement namin every Friday. Yes, kahit na ito ay Tuesday episode for our wives and for the mothers out there, kailangan nating panoorin ito para malaman natin kung saan tayo kailangan lumago para sa kanila. Napaka-importante po nito. Kaya ako sinasabi ito kasi minsan, alam niyo naman, busy body ang mga. Sabi nga, how to catch up with a busy husband. Pero hindi ako naniniwala, sir, na walang break. Yes, totoo yan. Bagamat siguro, maaaring may iba-iba, pero may pagkakataon. Hindi man mapanood dito, may replay. Yes. Yan Yes. yung sinasabi ko. Kaya naman sabi yan, Sir Joe, kasi yan yung realidad eh. Yeah. Bagamat sabi mo nga, pang Friday, but ito yung realidad kasi ng buhay ng pamilya. Ito na yung magpakatotoo na tayo, yan yung realidad eh. Yeah. Yan. Kaya maganda yun, sir. Yeah, amen. And of course, dahil magtutuloy tayo, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, sa ating topic. Last ay second na to eh. Sa part 2. Kaya
ituloy na natin yung ating pag-uusap dito. Ma'am Cynthia Marinelli, take it away. Ang bira, blockbuster tong ating ngayon ating guest. Kaya matitindi yung mga, pag may tanong pala yung mga natin, viewers, at sisikapin namin mabasa yan. At itanong. Nanonood ang ating Oo. mahal na pastor. And Yes, prayerfully Opo. kung maka-join siya sa Google Meet. Opo, sabi nga ni Pastor, unti-untiin natin si Ma'am Tina eh. Sinimula natin nung talagang nagsimula. Kasi magkasabay kami nito, Sir Jao at saka Yeah. Sir Dexter. Mga dalaga pa kami. Oo nga. Talagang kami na ang mga tropa pits. Yes, dito. oo. Oo. Kaya nung araw, syempre, yung fellowship ng mga young ladies nung araw, although hindi ganun talaga ka-grounded na ngayon talaga, andyan na lahat nakalatag na. Hindi Yes. na dapat mag-experiment. Wala nang pagkakataon dahil ikabubulid lang natin yan pag nagkamali yung experimentation natin. Kaya, abangan natin kung anong may papahayag ni Ma'am Tina nung magkakasama kami. Siyempre, military siya. Talaga bang sumagi sa'yo na siyempre, ang military. Actually, ako nung gusto ko rin mag-military, ayaw lang ng father ko. Kasi ang nasa isip niya, paano kapag nag-asawa ka? Alam niya, kapag military, nasa field, ganyan. Ikaw, Ma'am Tina, nung time na yon talaga bang nasa isipan mo na makapangasawa ng military na alam mo naman na magiging hectic yung schedule? Kagaya rin na nasaad mo nung last week. Good morning, Ma'am Cynthia. Ang lalalim talaga ng mga Tagalog ni Ma'am Cynthia. Oo naman. Nakabulig. Kabitin niya yan. Actually, Ma'am Cynthia, pumasok ako sa military na wala po sa puso ko noon kasi when I started my career as a civilian nurse, kulang pa po yung sweldo ko. So may kuya encourage me na pumasok ka na lang sa military kaysa abonado ako, lagi nagbibigay ng baon mo araw-araw. So pumasok ako and never pong pumasok sa aking isipan na magkaroon ng asawa na military kasi nakaprocess na po yung papers ko for Canada that time na makapasok po ako sa military. So wala talaga sa isipan ko at hindi ko talaga in-expect na makapag-asawa ng military. Pero dahil nga po sa advice ni Pastor, yun po yung malaking consideration. Pero nagkataon lang po na si Brother Roy. Sa dami-dami. Ito talagang nakalinya, blockbuster din ang manliligaw nito. Sa dami ng manliligaw, bakit si Roy? Anong nakita mo sa kanya? Actually, nung kabataan at saka dalagat binata kami, sabi, bakit mo gusto yan? Hindi naman kagandahan. Yung hindi kagandahan daw ng itsura. Sabi ko, Mapurma naman eh. Likert, oo. Nagdadala sa dibdib yan, sabi ni Sir Roy sa akin. Kaya yun talaga win-workout ko eh. Oo. malaking factor po talaga yung vote ng pastor natin Yeah. sa Oo naman. That's consideration ng Amen. pag-aasawa po. Yan yung mga pinag-uusapan namin Yes. ni Pastor Dexter lang kahapon. Basta Yan, di ba? makinig ka. Basta Yes, makinig sir. ka na. Basta panalangin natin. Panalangin. Ah. 90% yun. Yung consideration talaga na yung galing kay pastor yung Wow. Yeah. ibibigay ng Panginoon para Safe. sa'yo. Pero kung humanly, magpipili ako, maraming pagpipilian, Yeah, sir. that's right. That's true. Opo. That's reality. Oo, saksi kami noon eh. Yes, oo. Actually, kahit kanino naman, ma'am eh. di ba? Opo, But ang kagandahan lang kasi sa atin dito, sa panimula, di ba? Lahat tayo dito nagsimula. Ang Opo. kagandahan lang is that alam natin na nandun yung wisdom ng Diyos. Yes, Yeah, amen. At ang nakita ko sa kanya, talagang humingi siya ng advice kay pastor, 'di ba? Hihingi ka rin lang ng counselor, di doon na sa man of God. Yeah, that's right. Pambihira. Yun din Nauuhaw ako, sir. Pwede po kain. Sige lang, ma'am. Sige lang. Okay lang yan. Parang it's a tie tayo noon eh. Kasi noon, naalala ko kay Brother Noel, nakikinig ngayon. Ayaw ko rin, ayaw. Kami noon na magkakausap. Ayaw ko kasi noon si Brother Noel, syempre medyo dark. Sabi ko, wow, nightmare. Gigising ako na. Parang ano, ma'am, no? Parang gigising ka kahit na liwanag ng araw. Gigising ka sa kadiliman. Oo, although talaga, super gone siya noon eh. Ano yun, likas papaya daw. Pinayuhan daw siya ni Memorial na maglikas papaya. Pero ma'am, guwapito si Canuel. Black Beauty. Oo, pambira. Parang sasakyan ni ma'am na yun, Tina. Ay, ni ma'am Julie dati. Black Ayan, Beauty. Black Beauty. Guwapito yun eh.
Parang naalala ko po yung unang nakita po ako ng tropa ni Julian sa Zamboanga. Sabi niya, Ma'am, bagay na bagay kayo ni Sir. Talaga, bakit? Kape at gatas po kayo. Wala, mga kagayano. Yun lang. Oo. Pero yung makita mo ako, ikaw, for sure yun din. Yung nakita ko na matapat sa Panginoon. Tapos, syempre, kinonsider ko. Sinama niya ako sa bahay nila. Wala, hindi pa. Kumbaga, on the process pa. Nakita ko na yung magiging biyanan ko, syempre, wala na ako nung nanay. Yung magiging biyanan ko, yung si mama, nung makita ko siya, sabi ko, magiging extension to ng family. Kaya, palagay ko kasama rin yun sa kung yung magiging pamilya mo, yung family ng naliligaw sa para sa akin maganda rin mai-consider kung maka-Diyos. Isa Yeah. yon sa i-consider ko. Totoo. Tama yan. That's right. Magiging problema Totoo po rin yun. yung balang araw, di ba? Yeah, yeah. Dahil dadalin mo rin dapat. Paano kung matigas ang puso? Yeah, Matigas that's right. opo. Nakita ko, dinadala ni Brother Noel yung kanyang family sa bahay-simbahan. Kaya sabi ko, may puntos na to. Tapos, i-consider ko rin, stable job. Aba, mahirap na magkaroong mapapangasawa rin na ako ang magtatrabaho. Yeah. Kaya, palagay ko talaga, kailangang ipinapanalangin at ginagamitan din ng intelektual. Hindi yung basta puso na pag tumibok. Tama Ay, yan. nako. Maganda yan. Marami nanonood ng mga team prep ngayon. Eh. Oo, yung mga kabataan dyan, wag basta nakita yung pupungay-pungay, maganda yung mata, matangos ang ilong. Abay, tignan mo yung aspect niya, yung kanyang spirituality. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng nasa simbahan ay spiritual. Ako, bine-verify ko yan kung paano rin. Ako, ang anak ko, puro babae. Ang advice ko sa kanila, hindi porke nasa simbahan, tignan mo kung paano din niya itrato yung kanyang nanay. Kung maayos siyang tumrato ng nanay niya, ibig sabihin, itatrato kanya rin ng mataas. Yun, tama yun. That's right. Ito naman, yung pareho namang lalaki. Mayroon din tong tip eh. Malayo pa. Oh, pero syempre, pinapanalangin na natin, di ba? Opo, sabi ni Sir Joe, diba, nung last time, sabi niya marami pa siyang papagawa kay JJ. So malayo pa. Sa mga nanonood dyan, malayo pa. Alisin niyo muna sa prospect niyo si JJ. Huwag niyo alisin niyo siya sa target list niyo. Wala Huwag sa niyo target Huwag kayo list. nangingialam muna. Walang pakialamanan muna. Walang panalanginan, ha? Good afternoon po, Pastor Louie. Good afternoon. Nanonood si Pastor Louie. Ayan, ayusin mo. Eto, ko namin to, tropa namin to. Mga kababaihan. Mga kababaihan ng anak. Oo. So, ma'am, may tatanong ko lang po, apart sa napunit na damit last time, Ayan. meron pa po bang ibang matinding away na maalala niyo po? Matindi. Nako, Oo. nag-isip Ma- pa. Parang may pinagpipilian Madami si eh. Ma'am Tina. Madami. Parang may pinagpipilian si Ma'am Tina ng kategorya. Kung saan doon yung pupwede. May category ba dapat? Parang tinatarahan muna eh. Madami naman, sir. Kaso nga lang, nadaanan na po yung mga yun eh. Hindi, yung Hindi, para tinatawag. maging aral. Para maging Oo. aral lang po. Yung, piliin niyo lang po yung gusto niyo Paikutin niyo muna, Ma'am, yung ruleta. Pwede po bang ako yung magkwento? Sabi ni Julian, alam mo, nung bagong kasal yan si Ma'am Tina at nag-away silahan. Tapos, nilakan kami ni Ma'am Tina. Hindi kami nakapasok, ha? Saan kayo natulog? Uwi kami ng barracks. Hindi ko na maalala kasi madaling umaga sila ata umuwi niyan eh. Sabi niya, Be, hala, wala na, sarado na. Tulog na. Tulog na. Hiwalay na yung puti sa dekulay. Oo, pero marami talagang pinagdadaanan at nakakatuwa. Ilang years na kayo ngayong mag-asawa? 24? Uy, malapit ang silver. Oo, kami 25 consider may the dinner other tayo. year. Magti-25 po kayo this year, ma'am. Yes, sa November 2. Wow. Oo, tama. Oo, pagkatapos ng birthday niya yan eh. Yes. Birthday year. Silver na, para silver. makatipid. Oh, sige. Umalis tayo dun sa madilim. Doon naman sa maaliwalas na buhay. Ano naman yung nakita mo kay Sir Roy na talagang lalo pa nagpaigting sa'yo na lalo pa siyang yung ikonsidera lalo. Siyempre, working siya noon. Yung unang-una, nakita ko sa kanya yung strong siya. Yung Oo. hindi ko siya kasi sabi Strong ko, physically?
Hindi, yung prinsipyo niya. And I know malaki yung influence ni Pastor. Amen, Ang salita niya amen. doon. Yun. Kasi Sige ma'am, nung pagdiinan mo yan. dalaga, Marami nakikinig ngayon. Yan, yes, totoo sir. yan. Nung dalaga ako, may mga nanliligaw talaga. Nakikita ko na malambot. Yung tinetesting ko kasi yun, syempre military din ako. So marami din mga military na malalambot din. So that time, kinonsider ko si Brother Roy kasi sabi ko gusto ko yung lalaking na makakapag-lead sa akin. Hindi ako ang magli-lead ng family. Kasi kagaya nga po ng preaching ni Pastor, walang uusbong na Jezebel kung walang mag-give way na lalaki sa tahanan. Yeah. Yun po yung nakita kong malaking factor kay Brother Roy na which is malimit namin talaga pagtalunan noon. Kasi ako, alam ko naman na mali, pero minsan gusto ko talaga ipilit para pagbigyan ako. Pero hindi ako talaga pinagbibigyan. So madalas magtatampo ako talaga. Which is tamang-tama talaga yung preaching na maging firm lang yung mga tatay ng tahanan, yung mga haligi ng tahanan. Wala po talagang uusbong na Jezebel. Kasi tama po yung mga babae ma-influence. Yung manipulative. Ayan. Tama. Manipulative in a sense na gagamitin nila yung lambing nila na honey, dad. Pwedeng ganito, ganyan, ganyan. Come on. Pwede natin ipasok Yun. si ganito, ilipat natin si ganito kasi nakiusap sa akin yung asawa niya ganito. Aroy. Step 1 pa lang kay Brother Roy, sasabihin niya, huwag ka makikialam sa trabaho ko. Wow. Sasabihin niya talaga yan. At saka kung halimbawa may major decision, pag-uusapan namin yun, kung minsan naman, yun nga, sabi ko kanina, di ata narinig ni Cynthia, kahit alam kong mali, tinetesting ko lang talaga siya na, ito na lang, mas maganda. Yeah. Ikaw naman, alam mo na nga na mali yan, pinipilit mo pa. Pinipilit mo pa. Yeah, Ano totoo nagiging yan. feeling mo kapag na-reject yung iyong request? Sabi ko nga sa'yo, magtatampo. Kung hindi magtatampo, minsan magagalit. Pero as the years go by, hindi na rin ako nangungulit. Kasi alam ko naman, hindi talaga maka-step 1 yun eh. Yeah. Yun ang maganda. Yeah. Yun ang ano. Huwag mo na kasing subukan. Yeah. Yeah. Pag alam mo mali. So talagang maaaring tingin ko sa sagot niyo ma'am no sa pag-gets ko sa sagot ninyo. Yung talagang isa sa malaking attraction ninyo kay Sir Roy is the being a principled man. Yes. Yeah, Yes, amen. sir. At saka so hindi ako magkakamali kung masabi ko na may puntos talaga na nakita nyo rin siya kasi nandito kayo sa church eh. Nakita nyo rin na lagi siyang kasama ni Pastor. Yeah. Opo, yes, sir. Yes, sir. Oh, alam mo, Pastor Dex, yun ang magandang binitaw. Kaya ako kanina sabi kay Ma'am Tina, tagal-tagalan niya doon eh. Alam mo kung bakit, Pastor Dex? Kasi Ma'am Tina, narinig niya dyan, no, nagsasalita. O, kayo mga team prep. Pag alam niyong malayo yung lalaki kay Pastor, huwag niyo na ipagpilitan. Sige, Ma'am, next eksakto. Next naman, baka may iba pa masabi ko kayo na po ulit. Yeah. Hindi, ang pagiging malapit naman kay Pastor para Hindi yung palakasan eh. Hindi Yun yung ang pinupunto palakasan. natin. Yung Oo. maging katulad dun sa sinasabi ni Ma'am Tina. ma-impluwensyahan ng tao. Yung impluwensya. Yung impluensya, Pastor Dex, di ba? Yan yung nakikinig eh. Yeah. Yan yung nakikinig kay Owan. That's right. Yan yun. Opo. Kaya rin, Pag hindi naman nakikinig, hindi yan i-recommend talaga ni Owen. oo, totoo yan. Kaya nga kapag nakita nyo na ang mga asawa, tayo, mga babae, yung asawa natin, Oh, na sige. lumalapit kay Pastor, Oh. ang nais nila, ma-impluensyahan. Yeah. Hindi naman yung Yeah. barkadahan talaga, kundi Yeah. nakikita nila na doon sila lalago, doon sila matututo na maia-apply naman sa Yeah. pamilya. Kaya wag nyo nang pagseselosan kung lagi. Tama yun. Totoo yan. Magpasalamat pa nga kayo mga asawang Ay, babae. nako sir. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako dahil tinatanggap ni Pastor si Noel. Wala daw siyang choice. Hindi talaga. Minsan nagtatanungan kami itong mga anak ko. Sabi ko, ano ba nakikita ni Pastor dito kay Noel? Kaya yun din, natutuwa ako dahil siguro kung wala tayong pastor na marunong na mag-mold ng mga kalalakihan, mga kababaihan, nako, malaman siguro matagal na kaming wala ni Brother Noel. Totoo po yan. Totoo Kasi going back to the conflicts na meron yung mga na-share ni Ma'am Tina, talagang hindi biro yun. Kumbaga sa mundo, pag walang salita ng Diyos, hiwalayan talaga Ay, yun. nako. Amen. It's always a subject for talaga. Wala na, hiwalay na tayo. Totoo. Yes, Tapusin na natin to, hindi na naabot hindi na pag 25 din yan. Si Tina pa man din, strong personality. Ay, hindi, totoo po yan. Kasi actually, ganyan ang ganyan ang pinopromote ng mundo ngayon eh. Oo. Lalo-lalo na sa Gabriela. kababaihan. Yeah, Yeah. totoo yan. Totoo yan. Hindi, madugtong ko lang sir. Yung sinabi ni Ma'am Tina na nagtatry. Yeah.
ano yan, ganyan palagi ang ano eh. Yan yung palagi nagawa ng babae. Yeah, trend. Pag nakalusot, Yan. Yan Patay na. ka na. Simula na yan. Kaya nga Kaka-score. sabi ni Owa na kung wala talagang mahinaan na lalaki, palagi mag-stand sa pagiging strong niya, hindi nga makakalusot si Jezebel. Yeah. Yeah. Ay, Yeah. pag sa una parang Kasi arangkada. sabi nga ni Ma'am Tina rin, yun ang magandang yan yun eh. makikita nyo po dito para sa mga asawang babae. Sabi Oo. nga ni Ma'am Tina, later on, malalaman nyo rin naman na kung anong kagandahan na hindi na pagbigyan. Hindi kasi di po ba, ay, makikita nyo rin na later on, maganda na makikita nyo rin yung kagandahan, ay buti na lang, hindi ako pinagbigyan. Yun. Apo. Kasi kung pinagbigyan ako, ito pala the worst. Bulilyaso. Bulilyaso. Yun, totoo po yan. Kaya at least naririnig nyo po yan ngayon. Ayan, sabi ko nga, maganda ito kasi. at least nakikita nyo Eh, naman mga po. veterana itong nandito eh. Mga Hindi, original tsaka, to eh. ang point dito is that makikita nyo po dito halimbawa, dito na lang sa pag-guest ni Ma'am Tina, at dito po sila nagsimula. Kahit na dito ka nagsimula, may conflict. Yun yung sinasabi namin palagi nila Sir Yes, Noel eh. oo. Na may conflict pa rin. At nandoon man yung may mga panahon na hindi maayos ng pagsasama, pero hindi dumadating sa tama na to. Nakikita nyo pa rin mga kapatid na may nare-resolve at napapaganda. Amen. Yun ang pinakamaganda na nakikita nyo. Kaya sabi nga po namin dito, hindi garantiya na pag matagal ka na dito, okay na. Hindi. Ito po, naririnig nyo po lahat yung mga testimony po namin. Sige, ma'am, go ahead po. Ma'am May Cynthia, may sinabi tanong si ka. Ma'am Sheila dito. Yeah. Nawala. Sabi ni Amen. Ma'am Sheila, yes po, Ma'am Cynthia, very humble po si Sir Noel Gumabay at laging naka-smile. Yung humble po ba yung nakayuko lagi? Gusto ko lang po linawin, Ma'am Sheila. Humble, Ma'am Sheila, kay Pastor RJ po. Kung po ba yung humble, hindi naka-straight yung katawan? Huwag mo nang ganyan eh. Mayayari tayo niyan eh. May sinabi din si Ma'am Tang, nako, need daw tignan ang mga Yung kanina po yan eh. bibiyanin. Yung kanina po na Sa usapan Vienna, sa sa Vienna. mga bibiyanin. Yeah. Mga nanay, ayusin din natin para Oo. mga anak natin ay magkaroon din ng maayos na kapartner. Yeah. Ayan. Tama Totoo yun. yan, totoo yan. Based from experience yan, Yes. Ma'am Tang. Yeah. Oh, yeah. Ay, oo, ilan? Dapat may guest din din. Opo, Ayan, nakalinya maganda na yan. yan. Linyada yan. Dapat Ma'am linya. Tang, Yeah. humanda ka na. Next, to line ka. Next in line. Paano po kung di Yeah, maganda dito yun. nakapagsimula at walang maayos na simula? Tapos hindi pa nakikinig at nagpapaturo, di mas lalong nawindang ang resulta. Yes. Yan, Totoo yun. tama, Ma'am Totoo Sam. yan. Totoo. Totoo yan. That's right. Talagang anong masasabi mo dyan, Pastor Dex? Ganito yan. Tungkol sinasabi mo, ma'am, na yung hindi nakapagsimula ng ayos. Pwedeng maayos. Makinig. Makinig. Balik lang ulit. Prinsipyo, balik lang. Parang pag gumanon ka, bumalik ka. Pag alam mo madidisgrasya ka, bumalik ka. Ang problema talaga doon, Pastor Dex, pag nairal na yung pride Yan. or hiya, Ayan, yun lang. yung hiya is actually pride. Yeah. Oo Oh, naman. It Tunukin goes mo na into lang yun. distraction. Oo, kung may kantsaw dyan, hayaan mo silang magkantsaw sa'yo kasi ikaw yun eh, you deal with it yourself. Kasi kung lalo kang lumayo, wala kang maririnig. Yes. Yan, ma'am. Eksakto yan. So, Yan, yun ang problema. yan nagkakaroon ng problema ang mag-asawa. Opo. Totoo. Yan. Kaya walang pinaka-the best. Makinig ka. Para Opo. maging maayos. Yeah. Oo. Si Ma'am Tina, nung simula talaga, may mga heartache, syempre, kapag hindi nasusunod yung gusto. Ngayon, sabi mo nga, talagang ang ganda nung panimula mo dito, you're growing through that mga instances at mga conflicts sa Yeah. buhay. Paano mo naman ngayon hinaharap na, alam mo, nandiyan na talagang frontliner na si Sir Roy dito sa church. Dati naman, hindi ganun talaga naka-expose, di ba? Pero ngayon talaga, halos andyan na, isa sa mga, sabihin ko ba, na advisor o counselor o kaibigan ng ating mahal na pastor. Ano naman yung nakikita mo na sa kanya na kaya mong sabihin na talagang, this is my man? Yeah. This is my man. Sa kabuuan niya. Yung kabuuan po ni Brother Roy, kasi alam ko na hindi naman ibibigay ng Panginoon yan kundi siya yung best para sa akin. Yeah. And
yung sabi ni Sister Cynthia, yung natutuwa or nagagalak ako na nakikita ko siyang nag-i-involve sa church din. At saka siya rin talaga ang nagsasabi na, kung wala ako, dapat nandun ka sa church. Amen. Amen. Dati, nung nasa malayo ako, wala naman online, maghanap ako ng ibang church na ka-fellowship din po ng church natin as much as possible. May mga conflict pa rin ngayon sa time. Hindi na masyado kasi nandyan na lang ako sa bahay. Yeah. Oo. Yeah. Ay, hindi. Hindi kagaya Nandyan noon. na nga ako sa bahay, pero hindi mo pa ako inuwian. Sobrang na yung trabaho mo. Hindi na rin ako Hindi masyado na mapaghanap. nasanay na, no? Yun sabi mo kanina, huwag ka kung nag-expect ka. Halimbawa, may dinner kami. Oo, yan. Usapan namin dinner namin bukas. Tapos biglang tatawag yung senior niya or Roy, may iutos ako sa'yo, ganyan. Ay, okay. O sige, ganun na lang. Maluwag Yun na ang talaga. maganda. Yun ang magandang Hindi na attitude. pwede yung, ano ba naman yan? Yan. Ganyan. Oo. Yeah. Yan. Kasi Pang-artista yun. wala, Artista yun wala eh. rin naman mapupuntahan sir. Tsaka Kaya- nakakapagod Ano ka? mag-away, ano? Oo. Hindi, tsaka tama nga yun, ma'am. Wala rin pupuntahan eh. Pag ipilit mo, ma'am, pag-aawayan nyo pa, Kaya hindi, nga eh. hindi rin pa rin naman mangyayari. Oo. Yes. Mas, Tama. yun nga sinasabi natin eh, mas kanina eh, na mas anong bibiliin mo, ipilit natin mangyari yun, mawalan ka ng mawalan akong trabaho. Patay tayo dyan. At dulo pa. Oo. Sa regarding trabaho, kasi si Ma'am Tina, ilang years ka na sa service nung... 27 and Wow. 27 and 8 months. Oh, grabe. Grabe. Ano yung nag-convince sa'yo na talaga mag-full-time housewife ka na? Kasi nasa karuro ka na ng karir niya. Maganda yan. Oo, may mga opportunity na inilalatag na sa kanya versus yung kanyang naging priority talaga. Ano sir? Ma'am, yung family talaga kasi may mga times na hindi mo pwedeng ipa-represent, nobody could represent your presence in lieu sa function ng asawa mo. Wow. Yeah, that's Amen. Hindi ko right. pwedeng Amen. i-delegate kay Sister Marnelly yung presence ko para kay Brother Roy. That's right. So, Amen. kailangan ko talagang umalis sa service. Yeah, napakaganda To nun. support Brother Roy, siyempre kasama na po yung career niya. Yeah. Kasi habang umaakyat sa posisyon, mas maraming times na kailangan mag-appear ang asawa. Yes, sir. Or else, iba isa sa okay. So, ang daming events. Like, naalala ko, sabi ni Ma'am Tina sa akin, mga young lieutenants pa sila, Julian, sabi niya, Day, mag-umpisa ka ng magtago ng Pilipiniana kasi pagdating ng commander and above, ano na yan, lagi kang may Hindi ko maintindihan nun. Totoo nga, na as they grow older in the service, ang daming beses na, Han, biglang may lakad, tas, formal event, ganyan. So, kailangan naka-Filipiniana ka. So, kailangan talaga ng asawa. Yan. Kaya, that was a very good decision, Ma'am Tina, na you have given up your career for Sir Roy. Ayan. Ma'am, about naman sa finances, paano niyo po hinahandle yon? Sino pong may hawak? Di ba po may sweldo kayo sarili niyo? May ITM Dati, kayo? Ang Yung- ganda ng ngiti ni Ma'am Tina. Parang may kikwento siya. Sa finances, Mm. ako po yung naka-capital contribution na almost yung salary ko nandoon sa AFSLAI. And then, yung sweldo ni Brother Roy, yun po yung gagastusin namin. And then, nakasulat na po yung, ito yung major na babayaran natin for the whole month, yung mga regular na binabayaran. Ikaw And oo, hindi po, siya nagka-account. na po, sa tanungin niya lang sa akin, nandun po sa whiteboard, sa room namin, ito, i-check, Whiteboard? check na lang. May whiteboard. Matindi. Yeah. May whiteboard po doon, aside from notebook ko na nandun sa aking, sa drawer, may whiteboard talaga na i-check, ito paid na ba to, nag-increase ba to, ganyan. I-check lang po kung kung saan Yeah. napunta yung pera. And then, siyempre, normal na po yun, yung bibigyan ka ng allowance. Pero dati, nung younger years ko, pag may sale talaga, pupunta ako doon. Sale sa Mega Mall. Sale sa Mega Mall. Kahit hindi kailangan, pag nakita ko na 50%, 70%, 80%, bibilhin ko. So, ang nangyayari, naiimbak lang sa bahay na aalikabukan. So, sabihin ni Brother, ba't ka bumili niyan? Kasi sale, sabi. Sale nga, magagamit mo nga ba? Magagamit ba natin? Hindi. Pero hanggang sa nagsawa din, kasi makikita mo naman na insignificant
hanggang sa ipapamigay na lang or ipangraraffle. Eh yung kay Sir naman, sa banda naman niya, hindi rin siya yung mabili, hindi rin siya yung magustong bumili ng ganito. Hindi siya, si Brother Roy kasi hindi siya maluho. Kahit na mapapansin natin may mga watches na yung mga mamahaling watches galing sa mga bigay ng FOIC or ano, hindi niya sinusuot, pinapamigay niya. Binibigay niya sa mga Kasya kapatid yata niya. sa akin yun, ha? Pero, opo, mapapansin niyo po, enough na sa kanya yung may maayos na damit siya, yung modest, tsaka decente, pero hindi siya yung maalahas. Mm-mm. Tsaka hindi po siya sa akin lang ha, simple lang siya. Bihira nga siya pumunta sa mall, kaya bilib na bilib siya sa akin. Kung alam ko yung pasikot-sikot ng aura. Talent po yata ng mga babae yon yung mall. Lalo kung mainit panahon. Kasi naalala ko, si Ma'am Leslie, talagang kahit nung nag-work siya, totally si Sir Lamsel yung humahawak ng pera. Siya yung nagbabudget. Sa inyo, paano ang takbo ng inyong finances? Sasabihin lang niya sa akin, ito Budgeting. yung ilan ang kailangan natin. Ibibahala na ako. Halimbawa, bibigyan niya ako ng certain amount, sasabihan niya ako, yan ang ibibili mo ng food natin. Ano yun, weekly, monthly? Monthly. Ah, or monthly. 2 times a month. Oh, Kasi kung maliit okay. lang yung ref. And then, kung hindi rin lang naman ako bibili ng mga major, hindi rin naman ako mabili ng mga major na, na gamit. Basta yung, okay lang kung magagamit natin, pero yung bibilhin mo for the sake na magkaroon ka, hindi. At tapos, eto may compare ko rin lang dahil ito yung mga naging guest natin. Sa kanya naman kay Les, magkaroon lang daw siya ng 1,000 in wallet. Okay na siya, tatakbo na siya. Kasi ang nakita ko doon, anytime na mga ilangan siya, to the rescue si Sir Lamsel. Ikaw naman meron din na nasa pocket o Meron akong credit ATM. card. May ATM ako, yung may akin, sarili, oo. yung natira po doon sa aking ATM, bahala na ako kung saan ko gagamitin. Wala namang audit, ganoon. Wala po siya. Kasi yung major amount nandun naman sa Apps Live. Sa amin kasi naka-audit yun lahat. Bili kang kamatis, sibuyas. Lahat nakakuha Pero ang natutuwa ako lately, hindi niya na tinitignan kung magkano yung biniling sibuyas, kamatis, asin. Sinusulat ko yan. Sinusulat ko yung mabibilhin ko. Halimbawa, para alam ko kung saan napunta. Kung maghanap ako, uy, bakit yung 30,000? Wala nang natira, ganyan. Para alam mo kung saan ititrace yung mga expenses, dapat nakasulat, naka-jot down. 30,000, isang taon na namin budget yun. Pinag-awayan nyo rin po ba ang pera, ma'am, ever? Or Ay, never? hindi. Kasi bagong kasal pa lang kami, yun ang usapan namin. Sabi ni Brother Roy, no issue pagdating sa pera. Kaya, dati, pag halimbawa, sasabihin ni Mama, Christy, can you come for a vacation with RV? Sasabi, Ma, we don't have a plane ticket. O sasabi, I sent already the plane ticket. Oh, wow. Just get Wow! Sana all! So, hindi namin siya pinoproblema kasi instead na kami ang nagbibigay sa kanila, sila ang nagbibigay sa amin nung younger years. Wow. Nung nagsisimula. Muchong-mucho pala. Wow. Kaya walang problema sa pera. Pero pagdating sa pera, halimbawa, kailangan ni nanay at saka ni tatay, walang problema. Nagbibigay ka. Oo, ang alam ko, sumuporta ka sa mga Apo. magulang mo dati. Correct. Tapos sino ba nakapagsabi sa akin na talagang nakasobre-sobre siya kung para Apo. kay ganito, kay Yeah, ganito, meron. ganyan. Oo, Naka-envelope hindi yun. bulagsak sa pera. Ano po yun, monthly? Nagbibigay Monthly. kayo? Monthly. O, Monthly. parang honoring nyo sa parents nyo? Ano yun sis, kasi nung dalaga pa ako, meron akong automatic salary deduction para sa kanila. Naka-cheque. Kasi wala pang ATM noon. Tapos nung nag-asawa ako, nagpaalam ako kay Brother Roy kung pwedeng ituloy. Ituloy, And oo. then Pumayag dinagdagan. naman siya. Yes. Dinagdagan Wow, pa. dinagdagan pa. Wow. Sana all talaga. Nagugulat lahat, oh. Ay, yung household chores, di ba? Noong dati, parehas kayong may trabaho. Paano niyo pinagtatagpo? Parehong busy. Sino maglalaba, Yan. mamamalansya. Papakain sa aso. Oo. Kamakailang kasi hindi naka-attend ng kasal si Sir Roy. Kasi naglalaba pa daw. Totoo yan, ma'am. Oo. Actually, hindi issue sa amin yung Oo. trabaho kasi
halimbawa, galing ako sa operating room. Pag pagod na ako, sasabihin ni brother, sige, mahiga ka na lang dyan sa sofa. Lalagyan niya ng unan hanggang makatulog ako. Wow! Lagyan niya pa ako. Tapos pag gising ko, magtrabaho ako. And then, pag hindi ko nagawa, siya yung in lieu of me, siya yung gagawa. Clingy siya, no? Oo, maano siya, yung Malambing. kasi yung family nila. Oo. Mga Ilonggo, tsaka Bisaya. So, Tapos ikaw warrior. Hindi maganda. Perfect combination. Perfect combination. ano siya, hindi kumbaga, hindi niya tinitingnan kung trabaho ng babae yung ginagawa Yeah. niya sa bahay, si Oo. Brother Roy. Naghuhugas ng plato yan. Kasi alam niya po na allergy po ako sa sabon. Ganyan talaga ang Bisaya. Naglalaba, sir. Ganyan. na rin tayo. And ano, sir, Nakuha ng tip. Pag-allergy. Hindi ako allergy. Noel, ako mag-a-allergy na ako mamaya. and sir, nagplaplansya din siya. Pero ngayon, na senior na siya, kailangan kong kumuha ng planchadora kasi wala na po siyang time ba, yung Yeah. oras niya. Pero kahit ngayon, naglalaba pa rin siya. Naglilinis Wow. kami sa bahay, alternate, kasi wala naman kaming kasama sa bahay. Hindi po kami lumaki. Kasi sabi nga ni Pastor, mas maganda yung wala kayong kasambahay. Eksakto. Apo. OC po ba si sir? Paano po yung Sa ano, linis. yung... O, si sa damit. Sa damit lang po. Pero yung pagkain, basta kahit anong pagkain na simple lang, kakainin niya. Pero pag ayaw niya yung pagkain, hindi niya sasabihin, ay, hindi ko gusto yung niluto mo. Hindi. Sasabihin, may sardinas ba dyan? Hindi dapat lang. Parang alam ko Sanay yung yan, style sanay. yan. Para sinabi Sana yun. niya lang na buti pa yung sardinas. Parang alam ko yan na style. Yeah, sana yun, sanay. Buti pa yung instant tanga. Yeah, magluto ka Oh, yeah. kaya ng sardinas. Magluto naman ng sardinas. Hindi naman ako nag-i-stack ng sardinas. It's either tuna ang iluluto. Idadagdag ko dun sa present na ulam. Oo. Ma'am Tin, may tanong lang ako. Sino Ayan. lunasin niyo ni si Roy? Nauna po. Sa church na po? Siya po. Okay. Yes, sir. Yeah. Nauna Kasi sila. parang, Pero ano hindi, lang, nakita sir, ko na lang 6 kasi kayo months na lang, sir. parang sa paningin ko, parang, 1 Ato. year ata or 6 months ata, sir. kasi si Huya is I think 95 eh. 95. Kami tayo, 93 90 tayo. 3. Hindi, sir, 90. Kung ako, 96. Ayaw nga pala, si Noel nga pala. Si Noel, sir, 93. 93. Opo. 95, sir, nag-attend ako and then Tayo. nawala ako. Naging 97 po. Ayun. Ako, 90. Si Huya pala talaga ang ano. nawala. Hindi, pero kasi ano naman yun eh, di ba? Parang parehas Si naman. Sir Joe noon, 5 years. Maliit pa yan, eh. Yung ano naman, di ba, yung tag nito, syempre kasi katulad ng ginagawa ni Sir Roy na ganun. Yun naman kasi galing parehas sa single life eh. Yes, Ang sir. problema talaga yun, nagkakaroon ng ganyan problema ngayon, yung itong mga moderno na, yun talagang mga pinalaking mayaman ng kanilang mga nako. magulang kahit Yes, Mayaman oh. si Papa. kahit na hindi mayaman eh. Kahit na walang magtrabaho. may pagyayabang lang ang meron, ganun pa rin ang pinapagpapalaki. Isa yan din sa Nakakalungkot. mga... Ang mahalaga sa magulang, matrain yung mga anak. Isa yan na yung mga magulang siguro niya natatakot na yung magkaroon matigas yung kamay ng anak, Magkakalyo. kumapal, magkakalyo. Bakit ako talaga, puro kalyo. Kabubuhat ng sanay sa papel. hirap. Kabubuhat Sanay na. sa hirap yan, sanay sa hirap. Sanay yan, sanay. Sanay sa kahuhugas ng kaldero yan. Sanay. Pag suspended. Yan. Hindi, si Huya naman kasi, kahit, hindi naman talaga silang, kumbaga, yung buhay nila, talagang hindi mo masabi din na nasa third class. Hindi, okay. Kaso nga lang, yung training ng magulang siguro nila. Kasi gaya nan, Totoo yun, sir. maayos ang buhay nila, Huya. Maayos ang buhay daw nila. Opo, kita kat nyo nung naman, ha? binata pa. Marunong lahat, nagsasaing. Eh kung mayaman yan, di wala ang alam yan. Di ba? Opo. Siguro nakatulong din na galing ang Magulang. academy. Yes, magulang din. Ay, magulang talaga. Nandiyan pa rin. Basically, talagang malaki ang magagawa nating mga magulang, lalo na yung mga nanay, kasi Yun. tayo yung laging nasa tahanan. Malaki yung magagawa natin para magkaroon ng maayos na training yung ating mga anak. Ayan nga, very common nga yan sa Philippines eh. Natitrain yung mga babae, anak na babae sa gawaing bahay. Unlike sa Yun. mga ibang bansa na talagang tinetrain, maghanap buhay, Oo. magnegosyo. Pero tayo, talagang sa atin normal. Sa aming may mga anak na babae, sir. Yes. Totoo yan, sir. Talagang Oo. bata pa yan, marunong na Saing. magsaing. Yan, maganda. Yung Basic parang- yan. Yo, pinaka- Magsaing, maglinis, magwalis, maghawak ng walis. Hindi porke nagwawalis, tama na yan. Minsan palili pa rin eh. Oo. Kasi alam mo, Ma'am Cynthia, kagaya niya, siyempre, babae sa inyo, ay napakasakit kaya pag nag-asawa niya,
na walang alam sa loob ng Ay, tahanan. nakakahiya. Oh boy. Ay, nakakahiya sa amin. yeah. Ako, Siyempre naman, ay, Opo. magsaing lang, hindi alam. totoo yan, sir. Sasabihin, Maglaga lang ng itlog, ay sunog, sunog pa. pa. Mag- Lalo Hindi, na sir. naglaga Now, ang ng tanong, tubig. Yung mag-init Alam ng mo- tubig, sunog ba? Yes. Ang tanong dun, ma'am, ganito. Mabuti kung maunawaan ka ng asawa mo, baka yan ang pagmumulan ng pag-aaway. Ayan. Dahil walang alam. Kaya napakaganda talaga ng Masasali pa. simbahan Ganyan ba natin. tinuro ng nanay Yun! mo sa'yo? Yun na, nadamay na tuloy. Yeah. Yan. Yan. Bottom line, nanay na naman. Oh. may solusyon, ma'am. Ano? Opo. Katulong. Ay, Yun na. nako. Yun Ay. lang ang tatakbuhan noon. May solusyon, pasalihin sa balikatan. Yun. Ayan. Matuto. Buti na lang. Number 1 talaga. Mayroon tayong church. Yes, Yan ay isa number sa 1 mga, yun. Isa yan sa aking pinasasalamatan. Talagang sinabi ko yan kay Pastor. Kasi naturuan. sabi ko, buti may balikatan tayo, sir. Na nung umalis yung anak ko si Pauline, unang alis niya, OJT, 6 months na nagpunta sa ibang bansa. Sabi ko, kampante ako na marunong niyang asikasuhin yung sarili man lang niya. Yes. At yung paghiwalay sa atin, dahil na-train nga sa balikatan, handa na sila. Kaya malaking faktor talaga na ang mga anak natin, isama natin talaga ang church sa pagdidisiplina sa kanila. Maging sa pulpito eh. Aba, sabi ko, pagdadating ng bahay, tinan mo, sinabi ni Pastor na ganito, talagang sisigunda talaga tayo sa sinasabi ni Pastor sa pulpito. Totoo yan. Yeah. So, ano po ma'am, si Sir Roy po ba, paano siya nag-express ng love? Yan. Nagbibigay ba siya ng flowers, Yeah, yeah. chocolates, ganyan? Oo, expressive. Totoo. Nagbibigay po siya? Nagbibigay siya. Pero minsan, tatanungin niya ako kung anong gusto ko. Minsan, wala naman akong gusto. Kahit ano na lang. Yeah, yan. Minsan, Ay, advantage sa aming mga lalaki yung pagkaganon yung asawa. Yun, Oo, hindi walang naman hirap. Yung Wala hindi, kaisip hindi naghahanap na ganito. Demand. Gusto ko yung Yan. ganito, gusto ko yung ganyan. Ay, ay, ay. Pagka ganon, sabi nga ni Ma'am Tina, blessing sa amin yun. Oo, sir. Kasi minsan, nag-travel siya. Binilhan niya ako ng jewelry. Nung suot ko po, nangati po ako. Sabi ko, sa Yeah. sunod, wag mo na akong bilhan para ano, kasi sayang din, di maisusuot. Totoo. Pero ako hindi nangangati. Sana naman nanonood ka dito, Lolo Pog. Pambira ka. Kanawel, alam mo nang gagawin mo. Actually, ma'am, nakita ko rin yan kay ano nun eh. Yung sinasabi na yun ni Sir Roy. Kaya alam ko, ni Ma'am Tina kay Sir Roy, alam ko, influensyado siya ni Pastor. Eh. Yes, Kasi ano ba? nakikita ko rin yun kay Pastor. Ginagawa niya kay Ma'am Lormay nun eh. Pagka, kahit na hindi naman nagpapabili si nanay. Pero makita niya lang na lalo na Yeah. kasi makita ni Pastor yun na medyo unique yung style nito. Maganda to sa Oo. babae. Totoo yan. Totoo yan. In fact, nanonood naman siyang, ay hindi na, sa academy pala. Oo. Ngayon, ginagawa ko, pinapractice ko rin yun. Kasi, alam mo, hindi naman kailangan na magantay ka pa ng magtanong. Occasion. Ganun kasi lalo na yun sa taste ba, pagdating sa pambabae, medyo may natutunan tayo dyan kay Pastor eh. Kahit na minsan na, yung parang, halimbawa, kay Ma'am Yang, minsan na nakita niya parang, ang dating eh, parang makikita mo lang yan sa tiyanggihan eh. Dapat ang hahanapin mo, yung medyo hindi mahal, mura, pero Yes. unique ba yung style yan? Yes. Nakita ko yun kay Pastor. Ganun yung sinasabi niya kay ano. Kaya katulad lang kanina, may kararating lang. Oh, yan, totoo yan. Ganun lang. Kaya Pero sir, sa akin, napakasimple lang. Si Nanay Joy. Huwag na yan anong Para gusto. sandok lang yata kay nanay. Hindi dyan. naman. Kusina lang Hindi sila. sandok. Simple lang yon. Jollibee lang yun. Yeah, Manok, Jollibee. manok lang. Manok lang yun. Manok lang palagi. Hindi. Mag-open yung True Chicken, manager Rico Manok eh. lang palagi ganyan. True chicken na ngayon, di na Jollibee. True chicken na tayo ngayon, Yeah, pinapromote true chicken. natin yan. Yeah. Naalala, Oo. Wala sa mga pag-arbos, mga ano. Kaso, Basta- sayang, pag-pray natin na may karoon sila ng TV dyan sa True Chicken para nakakapanood sila. Yun, Yeah. maganda rin yan, oh. naalala ko pala nung minsan nag-meeting po kami, ewan ko kung naalala ni Ma'am Tina, dumating si Sir Roy, patapos na yung meeting namin, may dala siyang siguro cake or buko pie. Tapos sabi niya, binigay niya kay Ma'am Tina, tapos nag-kiss siya. Tapos yun lang, pinasalubong niya kay Ma'am. Pinaharap niya sa amin lahat, parang, why, inggit kami lahat. Oo, nagbigay siya ng Kala nyo, example. ah. O, Oo, diba? kala Oo, na dumaan lang siya actually talaga para mag-hello kay Ma'am, para magsabi na dumating na siya. Oh. Oh, Nako, diba? Lolo Pogs, gawin Sana mo rin all. yan. Sana Punta ka all. dito, isang kiss lang kahit walang buko pie. Si Julia naman po, naalala Nandiyan ko na sa labas? minsan.
Nandiyan na pala. Nandiyan na pala. Nung malayo po ako, nasa Davao ako, nagpadala siya sa picture, pinicturean niya yung croissant. Sabi niya, Han, naalala kita kasi nakita ko yung croissant. Oh, di ba? Binilang ka naman, baka naalala ka lang, pero Pero syempre, walang... nasa Davao ako. Nasa Davao ako noon. So, nung, Oo, okay, nung okay. next na meeting niya, na croissant yung pagkain, inuwi niya nung nandun ako sa Ang bahay. galing-galing. Sabi ko, ay, inuwi mo. Sabi niya, oh, hindi ko talaga kinain yan. Para sa'yo yan. Naalala ka dahil sa cruisan? Yes, Sa yung akin mga hindi. paborito kong food. Naalala ko pag may labahin sa bahay. Kala ko sasabihin ni Ma'am Cynthia, naalala ko dahil sa cruise. Hindi sa croissant. Pagpapasan. Pagpapala na. Ibang cruise pala yun. Yes. Ay, nako. Amen, Wow. amen. Amen. Ayan si Ma'am. Sige po, baka may mga questions pa po kayo. Yan. Ayan, Sabi ibang po ni klase Ma'am talaga. Tang. Yung mga final questions natin bago po tayo Ayan, magwakas. si Ma'am Tang, sabi niya, tunay na lalaki. Nagtatrabaho talaga ng Yeah, trabahong yung kanina babae. sinabi Oh, niya tsaka po yan. importante po talaga sa lahat ng gawain, maitrain yung mga anak natin para pag nag-asawa sila, di sila pwedeng isauli. Di Yun. sila isa sa uli ng asawa nila. Ayun. No return, no exchange po ang pag-aasawa for your information, Yeah. ladies and gentlemen. Kaya mamili po Oh, kayo ng sabi nga- maayos. Nag-ano naman, nag-verify naman si Ma'am Joy. Sabi niya, ha. Ganun yata naman siya. Kaya sabi niya, chicken, napapangiti na ako. Sino si Nana Jo yan? Ay, oo. Opo. Siguro, ito yung Bakit asawa ba- mo, Pastor, kasi Nelson Joy Rico. Okay nga. Baka saan naman tayo pupunta niyan? Yung nga siya na ngayon. Okay. Humanda ka na, sir. Oo, hindi. Alam kong kiliti niyan eh. Talagang chicken lang yan. Chicken lang. Napakababaw ng kaligayahan yan eh. Yan, amen. Ayun. Naman na yata ni Jingo yan eh. Kaso si Jingo medyo... Nagmana sa kanya lahat ng mga anak niya. Oo. Nagmana sa lahat yan. Alright, sige Amen. ma'am, may questions pa po kayo para kayo, Ma'am Tina. Yes, okay. Oh. Wala na po. Ma'am Tina, can you give a short encouragement para sa ating mga wives yan that Yun. meron din silang mga asawa na maaaring nasa punto na sila na busy at hinahanapan nila yung kanilang mga Yeah. asawa ng time. Oo. You know, how can they spiritually catch up with their busy husbands? Ano may advice mo? Sir Jao, Yes. una-una po is ipag-pray natin yung ating mga husbands. Yun. Amen. Sabi ko nga po kay Ma'am Cynthia, nung tinanong niya po yan, wag po tayo mag-expect much sa ating husband kasi mapofrustrate lang tayo. Yeah, tama Pag naman. napofrustrate lang tayo, dun po darating yung pagtampo or pag-aaway. So, wag na po mag-expect kasi for sure, pag yung husband natin is responsible enough, magbibigay naman sila talaga ng quality time para sa atin as a family kung meron siya talaga ma-spare na time. Pero alam ko naman na yung mga kalalakihan dito, yung mga na-trained na tatay dito or husbands ay hindi po sila kung saan-saan pumupunta kung may free time po sila. At tiyak po na sa church sila together with the family and that is the quality time. Yes, ganda yun. Yeah. Amen. Sige po. Amen. Thank you, Ma'am Tina. And Ma'am Cynthia. Opo. Talagang number 1 pa rin talaga yung Ephesians 5:21. Oo. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Yeah. Kung pareho ang lalaki at babae, tatay o nanay ng tahanan, may tunay na pagkatakot sa Diyos, wala talaga. Totoo yung sinabi ni Ma'am Tina nung simula. Mayroon man conflict, pero itong conflict na to, ito ang nagdadaan upang lalo pa tayong mag-grow. Yun. Upang lalo pa nating makilala yung bawat isa. Kasi ang marriage, hindi lang yan sabi. Yung iba, sinasabi na 5 years ang adjustment. Hindi Yeah. 6, 7, 8 habang mag-asawa kayo, marami kayong Yeah, madidiscover. that's Forever yan. Marami kayong madidiscover na andoon kailangan nating isubmit yung sarili natin sa bawat isa na may pagkatakot sa Panginoon. Correct. Amen. Amen. Ma'am Marinelli. Amen. I would like to take this opportunity to thank Sir Roy and Ma'am Christy kasi Wow. we learn from them Amen. that we are always for reconciliation. Amen. So pag nag-aaway kayo ng asawa nyo, laging tandaan na walang hiwalayan. Kaya nga, Yeah. no return, no exchange. So mag-reconcile ka na lang kasi wala kang choice, diba? Andyan na. Andyan ka na. So sa mga wala pa,
you better pray hard that the Yeah. Lord will really give you kung sino yung meant Amen. for you. Yeah. Ayan. Kaya maglapit-lapit kayo kay pastor para makakuha kayo ng magandang advice. Correct. And Wow. hello rin pala kay Rose, nanonood ngayon from Cavite. Rosemary, hi sis. Good Ay. afternoon Yes. sa'yo. Amen. And no matter, I've also learned na no matter what is your position in life, you can always show an act of love sa iyong bahay, sa iyong may bahay. Katulad ng ginagawa ni Sir Roy for Ma'am Christy sa bahay Wow. nila, 'di ba? Na kahit may posisyon na siya, kahit ano pa yung ranggo niya, it did not stop him from showing love. Yung Yeah, kung ano yung amen. pag-show mo ng love sa asawa mo. So, Amen. you can always do that. Be mindful. Katulad ng sinabi din ni Sir Jao kanina, pwede mong, pag makakita ka ng damit, ito bagay sa asawa ko, hindi kailangan may okasyon para magawa yun for your wife. Ganun din sa mga wife, na there are always ways na makapag-sweet nothings tayo sa ating mga husband. Amen. Now, we always Amen. think of it kung ano yung pwede nating gawin para mapalago, hindi para masira yung ating relasyon bilang Amen. mag-asawa. Yes. So, wag po kayong aalis sa next na Tuesday. September na po yun. Sumisilip Wow. na si Jose Marichan. Dahil ito po ang last Tuesday ng August and we really thank you for being with us sa paborito nyong kasalo sa pananghalian dito sa The Baptist Lunch. Amen. Amen. Alright. Pastor Dex, baka gusto yung mga pag-share. Yes, at ako'y meron din masasabi doon sa lahat ng mga asawang babae. No? Ito lang ang ating palaging isipin, tandaan. Wag nyo, sama natin sarili ko, wag nyong pressurein, Yeah. no, ang kaming mga asawang lalaki. Kasi, nandun na tayo, biblical principle palagi ang pinapanghawakan natin. Kasi minsan may mga asawang babae talaga na makulit eh. Makulit. Nandiyan na, may salita ng Diyos na tayong napapakinggan. Meron na tayong pastor na patuloy na nag-advise about the Amen. family. So, application na lang ang kailangan eh. Wow. Hindi na Amen. tayo darating dun sa bagay na hindi natin mapag-unawaan natin ang bawat isa. Kaya sa mga may asawang lalaki na kung saan ay may fellowship, wag kayong hadlangan. Palapitin nyo sa fellowship, lalo na pag nandiyan na naglatag na si pastor na mesa, ay makakahukay tayo ng ginto about family at kung paano mapapagpatibay ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya kayo mga asawang babae, pag nandyan, iladlan nyo. Huwag nyo pigilan na sa fellowship. Yeah. Diyan tayo strong, no? Yung especially sa mga tatay, magkakaroon tayo ng strong na pinapanghawakan natin biblically kapag nakakapakinig palagi tayo ng salita mula sa ating mahal na pastor. Amen. Yun lang, no? Thank you, sir. Maraming salamat, Pastor Dex. Tama rin yung kanina, banggit po yan dito sa natin po mga co-host. Ang Ephesians chapter 5 verse 21. This is very important. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Napaka-importante talaga po yan. And para sa mga wives out there that are watching right now, maganda po itong sinasabi ng Bible in Titus chapter 2 verse number 3. Lagi ko po ito nagagamit. That the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness. Yan pong napakaganda. That they be in behavior as becometh holiness. If the behavior is always unto holiness, lagi po yan magdadala sa inyo sa kalagayan na bilang isang asawa, ang position po ninyo ay laging may pagpapasakop sa pagkatakot ninyo sa Panginoon. Napaka-importante po nito. Again, uulit ko nga po mga kapatid, ang mundo natin ngayon talagang nilalaso ng isipan ng maraming kababaihan mula sa kanilang lalo na yung mga singles, lalo na yung mga papunta pa lang sa pag-aasawa, talaga naman pagka hindi po doktrina ang nakatanim ng salita ng Diyos, katulad nitong binabanggit ko po sa inyo, the behavior is hindi po lagi papunta sa holiness. Hindi po papuntang holiness ang behavior palagi at hindi lagi may uplift ng Panginoon. Kaya nga, yes, tama yung sinabi kanina ni Ma'am Tina, maganda yung narinig natin na encouragement. No matter how busy your husband is, ang pinaka-importante sa lahat, ipanalangin ninyo. Amen. That will push your behavior into holiness. Yan yung behavior that has become it holiness if you will always pray for your husbands. Alright? So I hope tayo po ay pinagpala sa ating pong programa, sa ating pong episode po na ito, ng Tuesday.
And this is the last episode of this this is the last episode for this month ng Tuesday August. ng ano po na ito, ng August. Yeah? Kaya susunod nito, September na. Yeah. Banat na talagang buwelo na si Jose Marichan yan. Talagang nasa kakanta na siya. Alright, so again, let's continue to enjoy and let's keep growing as a family, as a couple, and as a people of God. Napaka-importante na patuloy tayong lumago ayon po sa salita ng Diyos. Alright? Again, maraming salamat po sa mga nagsubaybay po sa atin and sa mga nagsubaybay North, South, East, and West Corner, and also to our viewers nationwide, worldwide, and also sa mga kapatiran po natin from other CSI churches. Ay maraming salamat po sa inyong pag-tune in, sa mga CSI pastors, and even to other members ng nag-tune in po dito. We're praying and we're always hoping that we're being a blessing to you. And of course, again, ngayong pong araw na ito is a very busy day. Dahil ngayon po ay opening na actually ng Academy at opening na rin ng ating Philippine School of Scriptures. Mamaya yan. Kaya let's get excited and let's keep on praying for the growth and for the activities ng ating pong simbahan. Alright, again, ay magpapaalam na po kami. And thank you again for being with us. And thank God na meron tayong maayos na internet connection. Alright, may maayos tayong internet connection na hindi naging hadlang at naging sagabal sa ating pong programa ngayong pong tanghaling ito. Alright, again, ay maraming salamat po sa iyo pong pagsubaybay. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday. Happy birthday, Adi! Thank you,